Sige po. Bago po tayo magsimula, tayo po munang lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa mga oras na ito. Salamat Panginoon sa aming mga pag-aawitan, sa pagbabasa ng mga salita mo, O Diyos. At ngayon nga Panginoon, ay pagbubulay-bulayan namin yung mga salita mo. Muli, O Diyos, ay sinasamo namin yung karunungan na nagmumula po lamang sa iyo. Ipaunawa mo sa amin yung mga salita mo nang sa ganun ay may sapamuhay namin ito sa mga araw ng aming mga buhay. Tinataas namin sa iyo ang gawain na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Two weeks ago, pinag-aralan natin yung mga pangyayari sa buhay ni Abraham. At sa Biblia, si Abraham ay itinuturing ng mga Hudyo bilang ama ng kanilang bansa at ang unang dakilang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Hindi lang siya isang mahalagang ninuno ng mga Hudyo. Siya ang pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan. So una, ama siya ng bansa nila. Ang mga Hudyo, tinitrace nila ang buong lineage nila, yung buong lahi nila, tinitrace nila pabalik kay Abraham. Ang pangako ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 2, gagawin kitang isang dakilang bansa, ay nauunawaan nila bilang simula ng kwento ng Israel. Pangalawa, huwaran ng pananampalataya at pagsunod. Sa pangunawa ng mga Hudyo, si Abraham, ang taong sumunod sa Diyos kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang pagpayag na lisanin ang Ur kung saan siya nagmula ay nagpapakita ng lubos na pagtitiwala niya sa Diyos. Pangatlo, tumanggap siya ng tipan sa Diyos. Ang tipan ng pagtutuli sa Genesis 17 ay sentro ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Identity nila yung pagtutuli. Ang tipan na ito ay minarkahan ng mga taong pag-aari ng Diyos. Kaya si Abraham ay tinitingnan bilang ang unang tumanggap at sumunod sa tipan ng Diyos. Pang-apat, nakikita ng mga Hudyo si Abraham bilang isang matuwid na tao na ang pananampalataya ay tinuring sa kanya bilang katuwiran. Siya ang huwaran kung ano ang ibig sabihin ng paglakad kasama ng Diyos. Panglima, kaibigan ng Diyos. Tinawag siya ng Isaiah chapter 41 verse 8, si Abraham na kaibigan ng Diyos. Ang titulo na yon ay nagpapakita ng pagiging malapit at pagpapalagayang loob na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na mayroon si Abraham sa Diyos. Ganun pa man, kahit na ang popular na tao na ito ay hindi pa rin perpekto at dumaan sa pagkakamali ng desisyon sa buhay. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang pananampalataya, siya ay tao pa rin. Kaya sa kwento ng buhay ni Abraham, ang naitataas ay ang Diyos. Kung inaakala nyo sa mga paboritong teleserye nyo lang naririnig yung next episode, yung salitang next episode, nagkakamali kayo. Meron din tayo niyan dito. Kaya naman, suggestion ko sa inyo, huwag kayong absent kung gusto nyong malaman yung mga pangyayari sa susunod na episode ng buhay ng teleserye ni Abraham. So, basahin muna natin sa chapter 12, verse 10 hanggang 20. Verse 10 hanggang 20. Ayan. Genesis chapter 12 verse 10 hanggang 20. Nagkagutom sa lupain kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, "Alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa
at ako'y kanilang papatayin. Subalit hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. Nang dumating si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Nang makita siya ng mga pinuno ng Paraon, siya'y kanilang pinuri kay Paraon at dinala ang babae sa bahay ng Paraon. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai, at nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at alilang babae, babaeng asno at mga kamelyo. Subalit pinahirapan ng Panginoon ng Paraon at ang kanyang sambahayan ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. Tinawag ng Paraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya'y iyong asawa? Bakit mo sinabing siya'y aking kapatid? Na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Kaya't ngayon narito ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at umalis ka. At nagutos ang Paraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Bago tayo pumunta sa next episode na ito, syempre meron tayong flashback. Ito ay para sa mga wala nung preach itong message na ito, at para na rin sa mga present nung time na yon, para ma-refresh tayo. So, ang nakaraan, nalaman natin ang tungkol kay Abram, ang pagkatawag sa kanya, kung paanong ang isang matandang lalaki na sumasamba sa Diyos-Diyosan ay pinili ng Diyos para iwan ang mga nakasanayan niya, para i-bless at maging blessing siya sa iba. Nalaman natin na si Abram sa edad na 75 ay tuluyang umalis sa Haran. Pero bago yon, nag-alinlangan siya. Bago siya umalis sa Haran, nag-alinlangan siya, nagstay siya sa Haran dahil sa kanyang tera. At ang kanyang tera ay ang kanyang ama. And in the process, nawalan siya ng mahalagang taon na pwede niya sanang gugulin sa pangako ng Diyos. May kita ninyo sa Genesis chapter 11 verse 32. Pero kahit nasa kanyang pag-aalinlangan, nanaig pa rin ng pagtitiyaga at biyaya ng Diyos. And then binuksan ng Diyos ang pinto ng pambihirang pagkakataon sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3. Na lumakad kasama ang Diyos na nagtitiwala sa kanyang probisyon at sumusunod sa pamamagitan ng pananampalataya kahit na hindi niya alam yung kanyang tatahakin, yung kanyang kahihinatnan. So malinaw na yung aral na natanggap natin, yung pananampalataya ay araw-araw at buong pagsunod, hindi kalahati. Pag-iwan sa pamilyar, sa mga nakasanayan natin, at pagtitiwala sa perpektong plano ng Diyos. At ang katotohanan, alam nating lahat, walang nakagawa nito, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Pero ngayong umaga, makikita natin kung paanong ang pananampalataya ni Abraham ay muling nag-alinlangan sa ibang anyo naman. Kung kailan ang takot ay humigit kaysa dun sa pagtitiwala niya sa Panginoon, sa Diyos. At mula dito, makaka-relate tayong mga mananampalataya na madalas, mas madaling matakot tayo at magtago na lang. Pero dapat nating malaman na kapag natakot tayo kaysa magtiwala, mas malaki ang mawawala sa atin. Ngayong umaga, may mga ilang verses tayong lalampasan sa buhay ni Abraham pagkatapos ng unang episode. So dito sa mga binasa natin, pinahihintulutan tayo ng Panginoon na makita yung pagsunod ni Abram sa pinahintulutan ng Panginoon na makita natin yung pagsunod ni Abraham ay masubok. Si Abraham na umalis sa kanyang bansa sa utos ng Diyos ay nahaharap ngayon sa isang tagutom. Nahaharap siya sa tagutom. At sa halip na tumugon ng may pananampalataya, tumugon siya ng may takot. Sa halip na magtiwala kung saan siya inilagay ng Diyos, pumili siya ng ibang landas. At ang landas na pinili niya ay ang landas patungo sa Ehipto.
At ang ginawa ni Abraham dito ay isang bagay na alam ng bawat mananampalataya na nandito. Ginawa na natin to. Kabisado na natin yung ginawa na to ni Abraham. O baka nga may ilan sa atin na nandito na ganito pa rin ang ginagawa ngayon. Kapag pinipilit tayo ng mga pangyayari, kapag nagigipit tayo ng mga pagkakataon, madalas tayong tumakbo papunta sa kung ano yung practical. Pinipili nating tumakbo papunta sa kung ano yung practical kaysa kung ano yung dapat na ginagawa natin bilang mananampalataya. Palagi nating pinipili yung kung ano sa tingin natin yung madali at practical. At alam nyo, ang mundo para sa mga unbeliever, take note, para sa mga unbeliever, ang mundo ay palaging mukhang mas ligtas, mukhang mas praktikal, mukhang mas madali. At ito naman yung tingin natin, kadalasan, hindi naman lagi, pero madalas. Sa mga mananampalataya, madalas sa atin na mas convincing yung takot natin kaysa pananampalataya. Ang talatang ito ay higit pa sa kasaysayan. Ito ay isang warning. Kung naririnig mo ito ay isang warning. Isa din itong salamin para sa bawat isa na nandito. Ito rin naman ay habag at biyaya ng Diyos sa atin. Ngayong umaga, tutuklasin natin ang katotohanan tungkol sa landas patungo sa Ehipto. Kung ano ang inihahayag nito sa atin. Kung ano ang halaga nito. At kung bakit maibiging tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao pabalik. So, ang landas patungo sa Ehipto, number 1, ay pababang landas. Geographically speaking, nasa mababang lugar ang Ehipto at nasa mataas na lugar naman ang Kanaan. So, para meron kayong picture ng example, kunwari, parang Northville. Alam niyo yung Northville? Nakapunta na po kayo doon, di ba? Nasa mababang lugar siya. And then yung Kanaan ay yung proper, yung palengke. Yan. Ganun yung itsura niya, pero on a larger scale dahil bansa yung mga pinag-uusapan natin. So literal na pababa yung landas mo at kapag ang isang mananampalataya ay umalis sa Kanaan, which nagre-represent ng place of victory and blessing, papunta sa Ehipto na nagre-represent naman ng mundo at ng lahat ng mga bagay nito, ay ang pagbulusok naman pababa ng espiritual na buhay ng mananampalatayang iyon. Now, bago tayo tumuloy, linawin muna natin kung ano yung Kanaan at Ehipto sa mga buhay natin. Baka mamaya, hindi na kayo bumaba sa Northville. Kasi nga, Ehipto. Unahin muna natin yung Ehipto. Simple lang, hindi na natin papadamihin. Nagre-represent ito ng kahit na anong hinahabol natin sa buhay. Na pinapahalagahan natin kaysa sa tawag ng Diyos. Tanong para pag-isipan ninyo, huwag niyong sasagutin. Tatanungin ko kayo. Kayo nang bahala dito. Ano-ano yung mga bagay na hinahabol mo na alam mong naglalayo sa'yo sa Diyos? Next, yung Kanaan. Ito yung lugar kung saan tayo inilagay ng Diyos sa pagtitiwala sa Kanya. Lugar kung saan naghihintay dapat tayo sa Kanya. Saan ba yung lugar na yan nang mapuntahan? Sa tahanan mo? Sa eskwelahan? Sa trabaho? Kahit saan, basta hindi sa amin. Kahit saan ito, yung lugar na yan, kung saan tayo dapat na nagliliwanag. So ngayon malinaw na kung ano yung Kanaan at Ehipto. Balikan natin sa Abraham. Ang landas patungo sa Ehipto ay pababang landas dahil letter A, hinihila siya nito pababa mula sa lupang pangako. Ang lupain ng Kanaan ay nagre-represent again sa pinakamainam ng Diyos or yung the best na ibinibigay ng Diyos para kay Abraham. So,
ang lupain ng Kanaan ay kung saan siya dapat nandoon. So, ang landas patungo sa Ehipto ay pababang landas dahil letter B, hinihila siya nito pababa mula sa lupain ng paghahanda. Dinala siya ng Diyos sa Kanaan at pagdating niya doon, okay na sila, nakasettle na sila, then biglang nagkaroon ng tagutom. Ang tagutom sa Kanaan ay hindi isang parusa para kay Abraham. Sa halip, ito ay isang pagsubok ng pananampalataya niya. At ang response niya, iniwan niya kung ano yung best na ibinigay ng Diyos sa kanya at tumakas sa pagsubok ng Diyos. Ang pananampalatayang Kristiyano ay palaging sinusubok para malaman kung tunay. Paano mo malalaman na ginto yung hawak mo? Siyempre, kailangan mo siyang padaanin sa apoy. Sa bagay, sa ngayon, may iba ng paraan para malaman kung tunay ang ginto. Pero, pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, kailangan itong subukin para malaman kung tunay nga yung pananampalataya mo na yan. At nawa, hindi natin maging response yung pagtakas. Ang dakilang pagsubok ay ang magpasakop at magtiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok sa halip na tumakas. Ang landas patungo sa Ehipto ay pababang landas dahil letter C, hinihila siya nito pababa mula sa lupain ng probisyon. Nangako ang Diyos na pagpapalain si Abraham sa Kanaan sa Genesis chapter 12 verse 2. Nandun din ang probisyon ng Diyos para sa kanya. Next, ang landas patungo sa Ehipto ay number 2, hindi matapat na landas. Kaya naman letter A, ipinanganak ni Abraham ang isang kasinungalingan. Isang malungkot na araw kapag ang isang mananampalataya ay tumalikod sa katotohanan para yakapin ang isang kasinungalingan. Maaring ito na ang pinaka malungkot na pangyayari sa buhay ni Abraham at ito ay na-preserve pa nga magpakailanman. Tandaan natin na lahat tayo ay may mga pagkakataong nagsisinungaling. Sino dito ang hindi nagsisinungaling? Lahat tayo nagsisinungaling. Lahat tayo nagsisilang ng kasinungalingan sa ating mga puso para subukang i-justify ang mga bagay na ating ginawa or mga bagay na ginagawa natin sa ating mga buhay. Ito ay isang malungkot na araw kapag nangyayari ito. Letter B, sinapamuhay niya yung kanyang kasinungalingan. Sinabi niya yung kasinungalingan niya, and then isinapamuhay niya pa. He acted on it. Pinanindigan niya kumbaga. May time na ganito tayo, nagsabi tayo ng kasinungalingan, may naniwala sa atin, ang gagawin natin, paninindigan na natin. Kasi kapag binawi natin, magmumukha tayong sinungaling. Kasi numpisahan mo na nagsinungaling ka na So, ang ibig sabihin nito para sa atin, ang kasinungalingan ay nanganganak pa ng isa pang kasinungalingan. Letter C, pinaniwalaan ni Abraham ang kanyang sariling kasinungalingan. Naniwala si Abraham sa sarili niyang kasinungalingan at sa ganung paraan, nakalimutan niya ang katotohanang tinanggap niya mula sa Diyos. Sinasabi sa verse 12 na siya'y nag-aalala tungkol sa isang bagay na hindi pwedeng mangyari sa kanya. Nangangamba siya na baka patayin siya ng mga Ehipsyo pero hindi yun mangyayari. Hindi siya maaaring mamatay dahil ang pangako ng Diyos sa kanya, kung naalala ninyo sa verse 2 hanggang 3, pararamihin ng Diyos yung kanyang lahi. So, hindi siya pwedeng mamatay sa Ehipsyo dahil wala pa siyang anak nung time na yon. So, yung kasinungalingan ni Abraham kay Paraon ay hindi lang siya basta natakot siya, kundi ito ay bunga ng pagkalimot niya sa pangako ng Diyos. Sa sandaling yon, kumilos siya na parang hindi sapat
yung protection ng Diyos at yung provision ng Diyos sa kanya. Ang kasinungalingan ay sintomas lamang. Ang tunay na issue ay isang puso na nag-aalinlangan sa kasapatan ng salita ng Diyos. Next, ang landas patungo sa Ehipto ay number 3, landas na mapaminsala. Bakit mapaminsala? Letter A, dahil sa potential. Anong potential to? Ang kasalanan ni Abraham ay may potential na maging sanhi ng pagkahulog ng iba sa kasalanan. Kung hindi kumilos ang Diyos, pwedeng kunin ni Paraon si Sarai para maging asawa niya. At kung mangyayari yon, magkakasala ang Paraon sa Diyos. So yung kasinungalingan ni Abraham, dahil sinabi niya na kapatid niya si Sarai, sinabi ni Sarai na kapatid niya si Abraham. Yung kasinungalingan na yon ni Abraham, muntik nang magbunga na maging asawa ng Paraon si Sarai. At isang nakakalungkot na pangyayari kapag ang isang unbeliever ay nauudlot sa paghakbang, sa pagsampalataya sa Panginoon dahil sa isang Kristiyano. Yes, may mga kilala tayo na alam natin na idinadahilan lang. Pangit daw ugali sa loob ng yung mga nasa loob ng simbahan. Sinasabi lang nila yon para hindi na natin sila pilitin. Pero, ang katotohanan, mas mahal lang talaga nila yung kasalanan nila. At ayaw nilang iwan yon. Pero paano kung legit na dahil sa'yo? Kaya ayaw humakbang ng tao. Letter B, mapaminsala dahil sa parusa. Ang kasalanan ni Abraham ay nagdala ng kamay ng paghatol ng Diyos sa sitwasyon. Nabasa naman natin na nagpadala ng salot ang Diyos sa sambahayan ni Paraon. Yung kasinungalingan ni Abraham, nagsinungaling siya, kinuha ni Paraon si Sarai, and then nag-intervene ng Diyos, nagpadala siya ng salot sa tahanan ng Paraon. Mapaminsala dahil letter C, sa mga kita. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Abraham ay umalis sa Ehipto na may dala na higit pa kaysa noong pumasok siya. So mukhang okay, no? Mukhang maganda yung nangyari kay Abraham. Blines siya ng Lord. Tama ba? Blines siya ng Lord. Kasi pumasok siya ron, medyo marami yung dala niya. Pero lumabas siya na mas marami pa yung dala niya. Pumasok siya sa Ehipto na ito lang yung dala niya, and then paglabas niya sobrang dami na. #feeling blessed. Pero bakit sinasabi mo, Brother Ryan, na mapaminsala yung mga kita niya na yon? Bukod sa mga tupa, baka, asno, asna, kamelyo, kasama sa mga ibinigay ni Paraon kay Abraham ay mga aliping lalaki at alilang babae. At mula doon sa mga alilang babae na bigay ni Paraon, nandun si Hagar, na sa mga susunod na chapter ay magiging problema ni Abraham at Sarai. So paano naging blessing yun? Unang-una, nakuha niya yon sa pagsisinungaling niya. Doon pa lang, ekis na. Ipinapakita nito sa atin, wina-warningan tayo nito na material gain doesn't equal spiritual gain. Hindi nangangahulugan na nakikita mo na may mga material ka, ibig sabihin binibless ka. No. Lalo na kung nagtiwala ka lang sa sarili mo at hindi sa Diyos. Ang landas patungo sa Ehipto, number 4,
ay laging landas ng kahihiyan. Sa letter A, bakit naging landas ng kahihiyan? Sa letter A, dahil sa sirang testimony. Nasira ni Abraham ang kanyang patotoo sa Ehipto. Sinabihan pa siya ni Paraon, kunin mo siya at umalis ka. Literal na pinalaya siya ni Paraon sa Ehipto. At ang masakit nito, nirebuke siya. Ano itong ginawa mo sa akin? Anong testimony ba, Brother Ryan, yung nasira ni Abraham? Yung pagtitiwala niya sa Diyos. Pumasok siya sa Kanaan ng may pananampalataya. Lumabas siya ng may takot. Ano pa? Honesty and integrity. Para sa Paraon, nakikita niya si Abraham na willing ilagay sa risk ang iba para maligtas yung sarili niya. Testimony of moral leadership. Kinumpronta ni Paraon si Abraham, nirebuke si Abraham, hinayaan silang umalis ng walang galos. At yung testimony na ang mga tao ng Diyos ay blessing sa iba. Ang nangyari, nagkaroon ng plague sa household ni Paraon. Imbis na maging blessing siya, nagkaroon pa nga ng plague. So may kasabihan, di ba, na naririnig natin na sa 10 ginawa natin, 9 doon yung tama, tapos may isa kang mali, yun yung lagi maaalala ng mga tao sa'yo. So sa atin, kahit gaano kaganda yung testimony mo, isang pagkakamali mo lang sa harap ng unbeliever, burado lahat ng ginawa mong tama. So, bakit kahihiyan? Letter B, dahil sa trahedya na itinataguyod nito, sa halip na dalhin ang liwanag ng nag-iisa at tunay na Diyos sa kadiliman ng Ehipto, nagdala lamang si Abraham ng higit pang kadiliman. Hindi siya naging asin at liwanag, gaya ng nararapat. Next, ang mas dakila kaysa kay Abraham. Habang tinitingnan natin si Abraham na bumagsak sa ilalim ng takot, hindi siya naging tapat, kompromiso at kabiguan, dapat nating tandaan na ang Biblia sa huli ay hindi tungkol kay Abraham. Itinuturo tayo nito sa isa pa, sa mas dakilang Abraham, ang Panginoong Hesukristo. Ang tunay na offspring kung saan ang bawat pangako ay matatagpuan ang mga kasagutan. Kung saan nabigo si Abraham, doon naman nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo. Letter A, bumaba si Abraham sa Ehipto. Bumaba si Kristo sa lupa. Bumaba si Abraham dahil sa famine. Si Kristo ay bumaba dahil sa biyaya. Nagpunta si Abraham sa Ehipto para iligtas ang kanyang buhay. Si Kristo ay dumating sa mundo para ibigay ang kanyang buhay. Si Abraham ay pumasok sa Ehipto na may takot, pumasok si Kristo sa mundo sa ganap na pagsunod. Kung saan bumaba si Abraham at naging mahina, bumaba si Kristo at ipinakita ang kanyang lakas para sa atin. Letter B, nagsinungaling si Abraham para iligtas ang kanyang sarili, nagsalita si Kristo ng katotohanan at iniligtas ang iba. Nagsilang si Abraham ng kasinungalingan, naging kasinungalingan din siya. At naniwala siya, pinaniwalaan niya yung mismong kasinungalingan niya na yon. So nagsinungaling siya para protektahan yung kanyang buhay. Pero sinabi ng Panginoon, ang katotohanan, kahit kapalit nito yung kanyang buhay. Nilinlang ni Abraham ang isang bansa. Subalit ipinahayag ni Kristo ang katotohanan sa mga bansa. Nagsinungaling si Abraham tungkol sa kanyang bride. Ito yung mas malala. Nagsinungaling siya tungkol sa kanyang bride. Sino sa mga lalaki na nandito na yung mga asawa nila ay handang ipahamak ang kanyang asawa? So nagsinungaling si Abraham tungkol sa kanyang bride para protektahan yung kanyang sarili.
Pero si Kristo, namatay siya para protektahan ng church, yung kanyang bride. Letter C, ang kasalanan ni Abraham ay nagdulot ng mga salot. Samantalang inaalis ng katwiran ni Kristo ang salot ng kasalanan. Ang bahay ni Paraon ay sinaktan or instruct ng Panginoon dahil sa kabiguan ni Abraham. Ngunit sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon, ang ating mga karamdaman ay gumaling. Ang presensya ni Abraham ay nagdulot ng paghatol, subalit ang presensya ni Kristo ay nagdulot ng awa. Umalis si Abraham sa Ehipto ng may mas madilim kaysa sa inabutan niya doon sa Ehipto. Si Kristo ay pumasok naman sa mundo, nagliwanag at pinalayas ang kadiliman. Letter D, si Abraham ay pinalayas, si Kristo ay itinaas. Si Abraham ay napilitang umalis sa Ehipto sa kahihiyan. Si Jesus ay itinaas sa krus sa kaluwalhatian. Nawalan ng patotoo si Abraham, at ang ating Panginoon naman ang tapat at tunay na saksi. Umalis si Abraham na may kayamanang hindi niya dapat nakuha. Si Jesus naman ay lumabas sa libingan na may katubusan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Si Abraham ay naglakad pabalik sa Kanaan sa pagkabigo, samantalang ang Panginoon ay lumabas sa libingan na matagumpay. Ngayon, ano ang natutuhan natin kay Abraham? Kung ang lahat ng ginawa niya ay pagkabigo, kung kay Abraham, sa mga tinalakay natin ngayon, kung kay Abraham, wala tayong natutunan. Pero kung tungkol sa Diyos, marami. Marami tayong natutunan. Natutunan natin ang awa ng Diyos. Na sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo ni Abraham, laging nakabantay sa kanya ang Diyos. Laging nakaalalay sa kanya ang Diyos. Hindi niya pinababayaan ng mga tao niya kahit sa panahon ng kabiguan nila. Ano pa, ang pagtitiyaga ng Diyos, tinitiis niya ang mga mahihinang tao na kanyang pinapabanal at dahan-dahan silang pinapalaki, pinapalago. At ang panghuli, ang isa sa mga natutuhan natin dito, ang soberanya ng Diyos. Ang kanyang plano ay hindi nag-collapse dahil lang sa mga taong mahihina na pinili niya na magsagawa ng plano niya na yon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, muli salamat po sa umagang ito na ipinakita mo sa amin kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Kung paano, Lord, sa mga binasa naming salita na sa kabila ng mga kabiguan namin, sa kabila ng mga pagtumba namin, habang lumalakad kami sa lakad ng pananampalatayang ito, lagi kang nakaalalay sa amin. Pinapalakas mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nawa, O Diyos, ay hayaan niyo po na patuloy naming lakaran yung mga salita mong ito sa mga susunod pang mga araw. Muli, O Diyos, sa iyo lahat namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.